people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, yon. Ang bilis ng araw, no? Katapusan na tayo ng buwan ng April. Syempre, ilang tulog na lang ay Miss Universe Philippines na. So, meron tayong 23 days to go para malaman natin kung sino nga ba ang kokoronahan dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Ang init ng panahon. Oh my gosh, so talagang grabe, ganun katindi ang nararamdaman kong excitement kasing init ng panahon. Syempre, shoutout tayo sa lahat ng nandirito na lagi nakasuporta sa Mama Sam Vlog. And then, of course, kay Christine Ann Perez na lagi din nakatutok dito. Kaya naman, ngayong araw na to, marami tayong pag-uusapan na, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo dahil ang pag-uusapan natin ngayon kung ano ang reaction natin at kung sino nga ba ang top 10 natin dito sa Best National Costume sa Miss Universe Philippines for 2024. So yon, so talaga naman lahat naman ng kandidata, masasabi ko, grabe ang bardagulan nila. Lahat palaban, lahat magaling. Yung mga national costume na ipinakita ng mga kandidata, talaga namang masasabi ko, amazing. Ang kanilang team ay Flora and Pauna, na talaga namang masasabi ko, oh my God, nakakaloka, as in talagang nakakaloka. Yun yung reaction ko. Ang ganda ng ipinakita ng Miss Universe Philippines dito sa Sultan Kudarat, kung saan nagpaligsahan ng national costume yung mga kandidata. Intablado, talagang masasabi ko, amazing. Amazing yung kanilang intablado na ipinakita kagabi. Sobrang grabe, pang Miss Universe talaga. So lighting, wala akong masabi sa lighting nila dahil sobrang winner. Ang winner ng kanilang ilaw. Sobrang, sabi ko nga, ay my God, ang galing. And then, of course, kung pag-uusapan natin yung production na ipinakita nila, grabe, nakakaloka. Sobrang nakakaloka. And then, yung host na si Arbony at saka si Marco, talaga naman masasabi ko ang galing nilang dalawa. In fairness, gusto ko yung tandem nila. Ayun nga lang, medyo talagang masasabi natin na iba talaga ang Miss Universe. So, yan. And then, syempre, presentation ng mga kandidata, good. Lahat sila ay excellent. And then, syempre, yung guest nila na singer, na si Sam, naloka ako. Charot. So, yan. So, naloka lang ako doon sa singer kasi ayoko yung kanta na mahiwag ang kay ganda. Parang kasing 2020 pa yun. Wala na bang bagong music? O, diba? So, yun lang ang akin na parang, ano ba, binalik nyo na naman yung kantang yan. Lagi-lagi na lang ganyan yung kanta dyan. Ay, ang dami-dami namang kanta. Diba? At saka, magaling si Sam. Sa totoo lang, wala akong do sa galing niya. Pero yung kinanta niya, yun na naman. So, wala bang bagong album? Ganon. So, sana medyo may iba. Kasi yung narinig ko siya, parang ayun na naman. So, kakaloka. So, ewan ko. Pero, isa lang ang nakita ko sa Sultan Kudarat na show na to. Panalo. Dito, nagkaisa ang mga Pilipino, Katoliko, Muslim, talagang together. Oo. Tapos, ang masaya, alam mo yun, yung parang iisa tayo mga Pilipino dahil sa event na to. And congratulations sa ipinakita ng Sultan Kudarat na galing, na amazing show sa lahat. Sobrang winner na winner talaga. Yun talaga yung masasabi ko. Yung intablado, yung backdrop ng stage, talagang sabi ko ang galing. HD ang ibinigay sa atin, di ba? So sabi nga nila, sana daw sa coronation night ng Miss Universe ay mahigitan to
yung show na to. Kasi kung hindi, Diyos ko, nakakaloka ha. So yun, so sana ganito ka bongga, ganito ka HD, ganito kagaling yung ibibigay nilang show na kung tutuusin, dapat nga mag-expect pa tayo ng more sa kanilang preliminary competition, mag-expect pa tayo ng more sa Coronation Night kasi nagpakita sila ng bonggang national costume to the highest level, and then I think yung expectation ng mga manonood sa kanila pagdating sa prelim, magbabayad ng mahal, so sana bigay nila yung the best show talaga. Kasi yung ipinakita nila sa Natcos, kung tutuusin, Natcos pa lang to ha, ang bongga, parang Coronation Night na. Yung masasabi mo nako, talagang grabe. So to the highest level talaga yung ipinakita nilang show. So yung mga tao nag-expect kasi ang ganda ng feedback, di ba? Nag-expect ng more. So yon. Doon naman sa nagsasabi, sana daw yung script, sana daw yung yung mga technical na yon. Ayun yung masasabi natin na hindi naman naiiwasan magkaroon ng technical sa isang live show. Kasi nga syempre depende sa galaw ng mga kandidata, yung estimate ng time na hindi natin alam kung mapipresent ba nila ng bonggang-bongga. So kasama na yon. Kung iisipin mo, isama mo na rin dito si Miss Albay, di ba? Na medyo nahihirapan doon sa national costume niya ilakad kasi yung may mabigat doon sa harapan niya na tinutula. So medyo doon talaga mag-struggle yung ibang kandidatas. Sana na lang din yung mga designer next time siguro try to not heavy too much para sa mga kandidata. Yung hindi sila mahihirapan, i-consider yung hagdanan sa stage, i-consider yung entablado kung paano gagalaw doon yung kandidata. Kasi yung may mga kandidata kasi na talagang sobrang nabigatan, nahirapan, and then wag masyadong lagyan ng mga borloloy na alam mo yun na nahihirapan na yung kandidata. Kasi ayun yung nakakasira sa performance ng candidates. Yung masyadong over and over and over yung pagdi-decide doon sa gown na to the point na parang ang bigat-bigat ng tignan, di ba? So, yung details, okay, pero not to the point na parang over and over and over and over and over again, di ba? So, yon. So, kudos naman sa mga designer na yung mga creation nila, talagang masasabi ko, winner. Kasi talagang, grabe, ang ganda. Lalo na yung team nila ay Flora and Fauna. So, naibigay nila ng maayos yung ipinapakita doon sa team. And then, ayun, kasi syempre magkikreate ka, pero make sure lang na hindi nahihirapan yung mga kandidata. Katulad na lang halimbawa kay Southern California, okay na yung gown sobrang ganda sobrang ganda ng suot niyang costume. Pero, to the point na lagyan mo pa ng kabibi doon sa likod ng gown, syempre mahihirapan na talaga yung kandidata, iikot yon. So, kasi syempre, worry, baka maiwan yung kabibi doon, or baka mabasag yung kabibi. So, maraming kinoconsider. Kaya yung kandidata, yung pressure na nararamdaman niya, doble-doble. So, anyway, nanalo naman sila. So, congratulations pa din, diba? So, yon. And then, ayun na. So, syempre, yung may mga ibang kandidata na talagang masasabi nating palong-palo, maganda ang gown, maganda ang suot-suot na national costume, pero hindi nila ma-present ng maayos. Meron namang mga kandidata na simple lang yung national costume pero grabe yung performance level. Dinaan sa performance level. And then meron ding mga kandidata na masasabi natin na ang bongga-bongga ng galawan, and then ayun, nakita naman natin na talagang pack na pack ang eksena, di ba? So maganda na yung suot, maganda pa yung performance, winner. So yon. So sino-sino ba yung mga kandidata na pumasok sa top 10 list natin pagdating dito sa national costume? Syempre may mga kandidata tayo na inabangan talaga, katulad na lang halimbawa Victoria Velasquez Vincent. Kung tutuusin, si Victoria Velasquez Vincent, isa sa mga front runner talaga na titignan mo kung ano yung suot niya. And then sa ipinakita niyang gamu-gamu costume, so, yung iba na impression, iba naman hindi, marami namang comment na good, marami din comment na parang hindi nila naintindihan, but total suma performance level winner, di ba? So, yon. And then, of course, si Kainta. Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung ano suot-suot ni Kainta. But, to be honest, okay lang naman, nairaos naman niya si Cebu, ganun din si Cebu, pero in fairness, ang ganda ni Cebu tignan doon sa entablado. She look like,
queen talaga na para siyang reyna talaga ng kagubatan. Ang ganda-ganda. Pero yung performance pumalo ba? And then, of course, si Taguig, medyo naawa ko kay Taguig kasi parang nahihirapan siyang kumilos. But kung titignan mo, ang ganda-ganda niya. Yung siguro yung hindi siya gagalaw, naka-spatwa lang siyang ganon. Winner, di ba? So, yon. And then, sino pa ba? Marami. Nadyan din yung si Palawan. Marami nagtatanong sa akin kung ano ang mako-comment ko kay Palawan. Sa totoo lang, si Palawan, hindi ko naiintindihan kung bakit naka-Pilipina niya siya doon. So, yon. So, di ba, ang team ay Flora or Fauna. So, sana medyo naisunod niya sana talaga yung costume niya. And then, ang hinayang din ako dito kay Pampanga. Kasi si Pampanga kasi na-expect ko kasi na mas kakabog siya, mas eksena siya ng bonggang-bongga. Pero ang nangyari ay parang yung katulad ba nung nakita ko sa Binibining Pilipinas na ganun siya kabongga talaga pagdating sa pa-drama niya do sa national costume. Pero parang pagdating dito, ano nangyari ate? So parang nagkulang ka sa energy. So, doon nakita ko na parang inconsistent talaga si Pampanga pagdating sa competition. Si Zambales, oh my God, nakakaloka din. And then, maraming mga kandidata. Andiyo dyan si Australia, yung mga Filipino community na mula sa iba't ibang bansa. Grabe ang mga paandar nila. Sobrang pasabog talaga. Australia, Hawaii. So, ine-expect ko na parang sila ang mahihirapan sa eksena. Pero in fairness, di ba? Sobrang talaga nakasabay sila sa mga nasa Pilipinas na candidates. So, yon. So, talagang winner. Maraming winner na candidates. At kudos nga sa 53 candidates, lahat sila ay talagang pasok sa banga. Pero, syempre, pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang top 10 ko? Ayan! So, syempre, excited ako dito. Syempre, para sa number 10 spot ko, pasok sa listahan ko ay si Taguig. Yes! Ang pambato ng Taguig na wala nang iba si Christy McGarry. Sobrang grabe. Kung tinignan mo talaga yung kanyang national costume, oh my God. Ang Diyosa niya. Gusto ko yung mga pa-flower. Gusto ko talaga yung mga pasabog niya. So, ang ganda. Para siyang katulad ng mga bulaklak na nandoon sa national costume niya na talagang sabi ko ang ganda nito. Lalo na kung hindi siya gagalaw tapos mag-i-emote lang siya. Oh my God, winner. So yun nga lang, medyo nag-struggle lang siya sa paglalakad kasi parang hindi mo nga malaman kung matutumba ba o hindi sa sobrang bigat ng suot-suot niya. Ayun yung sinasabi ko na sana make sure lang na ang kandidata ay makakagalaw. Kasi nga syempre sa sobrang laki ng props niya. So, medyo nahirapan talaga si Taguig. Pero para sa akin, winner pa rin ang ipinakita ni Taguig dito. Kaya nalagay ko siya sa number 10 spot. And then, number 9 spot naman sa akin si Quezon Province. Oh my gosh. Yun lumabas si Quezon Province. Isa lang ang nakita ko sa kanya, beautiful face and diwata. So talaga namang masasabi ko, ipinalo niya rin yung kanyang natcos na talaga namang bonggang-bongga ang performance level. Hindi siguro ganong kapasabog yung kanyang natcos katulad ng iniisip natin sa iba. Pero yung performance level, yung ipinakita niyang performance sa entablado ay talaga naman ayon doon talaga, ibinigay niya, nag-deliver ng bonggang-bongga, nag-deliver ng maayos, ang flawless ng performance. Yung iba sinasabi nila ay parang 2.0 ng Miss International 2018 ang drama ni Atisa. Pero kasi ganun talaga yung signature niya eh. So mahilig talaga siya sa mga, alam mo yon, yung may mga pagganon-ganon. At nakita naman ninyo, talagang nagsigawan ng mga tao na nanonood sa kanya doon at pinalakpakan siya ng bonggang-bongga. And then yung performance level na ipinakita niya, that is the international level na para masasabi mo na, oh my God, ang flawless ng performance. And then, of course, hindi din nagpakabog ang pambato ng Bulacan para sa number 8 spot. Si Bulacan kasi talaga namang masasabi ko naman, ang bongga ng performance. Grabe yung execution niya. And then talagang masasabi ko ay dito talaga nagkakaalaman talaga ng galing ng mga movement ng mga kandidata. At para sa akin, number 8 spot, Bulacan. And then, of course, hindi rin nagpahuli ang pambato ng Quirino na talaga naman, alam mo yun, para siyang paniki na hindi ko maintindihan na basta it's something animals. Oh my God!
ang winner. So, ang ganda din ng execution niya, ang ganda din ng ipinakita ng national costume niya, masasabi ko, Diyos ko, mabaliw-baliw ako dito kay Quirino. And then, of course, si Toledo. Si Toledo, masasabi ko, ang kanyang costume ay one of the best. Alam mo yun, yung lalo na yung ibon niya sa ulo. Diyos ko, laki-laki. Grabe, talagang pak. Sabi ko nga sana kung naging makulay pa to ng bonggang-bongga, yung colorful na ibon. Tapos, ay nako, parang ang ganda-ganda. Sobra. Kasi parang combination ng floral and fauna, di ba? So yun, ayun talaga yung masasabi mong team na team. Sobrang winners. Winners si Toledo City dyan. And then, of course, si Bohol, number 5 spot ko. Kaya para sa akin, number 6 spot, Toledo. At para naman sa number 5 spot ko, ito na yung top 5 ko. Sa akin, pasok si Bohol. Kasi si Bohol, grabe, para siyang puno talaga. Nagulat ako. Sabi ko nga, para akong nanonood ng Miss Earth. So, yon, talagang iba talaga. Sobrang panalo. Sabi ko nga, ay, gusto ko to. Gustong-gusto ko yung eksena niya. At ang ganda talaga ng ipinakita niya. Very Miss Earth. O, diba? And then, para naman sa number 5 spot, pasok sa listahan ko ang pambato ng number 5 spot, Bohol. And then number 4 spot naman sa akin, si Davao City. Si Davao City, Diyos ko, yung waling-waling, ang ganda, ang winner. So, lalo na yung ginanon niya na yung ano niya, oh my God, talagang naloka talaga ako ng bonggang-bongga sa eksena niya, sa laban niya. Sabi ko nga, oh my God, nabaliw-baliw ako dito kay Davao City. Sobrang ang ganda, ang galing ng execution, and panalo yung nag-design nun. And then, of course, number 3 spot, to be honest, para sa akin, yung tatlong nakuha ay talaga naman masasabi ko, kudos naman sa kanila, deserve naman talaga. At very deserved talaga sa 100,000 each, di ba? So, yon. So, para sa akin, Diyos ko, wala ka nang hahanapin pa kasi nag-perform, and then yung ipinakita, talaga namang wow, at saka masasabi ko naman, talagang isa sila sa mga the best of the best. Sabi ko nga maraming the best, pero isa sila talaga sa mga masasabi mo best of the best. And top 3 talagang masasabi ko winner. Pero sino ba ang nag-number 1 sa kanila para sa akin? So para sa number 3 spot, pasok sa listahan ko si Tacloban. Yes! Tacloban. So nagulat ako doon, kala ko ahas nung una. So sabi ko, no to sawa. Tapos, naging crocodile. Tapos, ayun pala, lizard pala siya. So, yun, butike. So, yun. So, nakakatuwa. So, naloka ako. So, sino ba naman magkakaroon ng idea na may pagganot? Akala ko si Suma. Pero, hindi pala. At hindi rin siya si Galema. Siya ay si Lizard Girl. O, diba? So, yun. So, ang bongga nang ipinakita niya, talaga namang sabi ko sa iyo, grabe, ang Diyosa ng dating, di ba? And then para naman sa number 2 spot, syempre si Southern California. Yes! So my God, natuwa ako dito kay Southern California kasi in fairness sa kanya, di ba? Kasi deserve niyang mapansin sa competition na to, deserve niyang pumasok sa finalist, deserve niya talaga yung ipinanalo niya kagabi. Nakita naman ninyo yung gown, di ba? Sobrang panalo. At yung ayos, ang nagpaganda sa kanya doon yung headdress niya. Talaga namang masasabi ko, sobrang winner. Ang ganda-ganda-ganda niya kagabi. Sobrang yung make-up, panalo, parang match na match doon. Para siyang diwata ng karagatan. Di ba? So, nandoon na lahat sa costume niya. So, yon. And ang ganda ng color ng gown, nung suot-suot niyang costume, at masasabi ko, grabe talaga si Southern California sa execution niya kahapon. Kaya lang nahirapan lang siya doon sa kabibi niya doon sa likod. So yun, pero winner talaga. At ito, para sa akin, number 1 spot, none other than Miss Iloilo City. Yes, Iloilo is the best. Performance, paglabas, very powerful, talagang matatakot ka dahil parang totoo na she's one of the Hollywood star, yung mga gano'n, yung parang ka nanonood ng movie, no, paglabas na,
Lalo na siguro kung may effect pa yun na may usok-usok na parang, di ba? Diyos ko, ugto-ugto kung tawagin sa Iloilo, ang gagambang kinakatakutan. So yon, tapos execution, grabe, performance, talagang lahat ibinigay ni Iloilo. Ito yung the best of the best na masasabi ko na performance ni Iloilo na nakita ko. Sobrang grabe talaga. The way kung paano niya execute yung kanyang costume, the way kung paano siya talagang gumanon talaga doon sa performance kasi. Kung tutusin ko, titignan mo naman parang ang daming amazing doon. Pero the way kung paano niya talaga i-perform yung kanyang Natcos, talagang masasabi ko talaga, winner. So, yon. So, talagang gumaganon talaga. So, I love her. I love doon yung execution niya, yung drama niya, yung tingin niya sa mga tao, tapos yung galaw ng mga galamay niya, sobrang perfect. Everything talaga, good job Iloilo. Good job. At bagay na bagay sa kanya yung suot niya, in fairness. O, diba? So, talagang nandoon talaga na para siyang halimaw na isang malaking kagamba na nakakatakot talaga na parang wow, ang galing ni Iloilo. Special expression, movement, everything and etc. So, congratulations kay Iloilo, kay Alexi Brooks. So, mabuhay ka. And then, yung designer, yung creative neto, sobrang panalo, unique, yung movement, panalo, everything. So, ang Iloilo ay the best sa part na to. So, yun. So, ang galing na nakaisip ng gumawa ng kanyang national costume, in fairness. So, yun. Congratulations, Iloilo. Para sa akin, ikaw ang #1 spot. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? At sino sa tingin ninyo ang nag-#1 para sa inyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano at sino ang top 10 ninyo dito sa national costume. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito, don't forget to click like and subscribe my channel. And then, i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.